sa kasarangan ng pagbalik. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu na moabot sa 42 degrees Celsius. Adlaw mo salo pala sa isdos karong hapon, ang dagat mo taaw alas 4:16 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:12 karong buntag. Maganda rin sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer. Yes, good morning. Yes, good morning, sir. Weekend taugma, sir, sa Badog Domingo, maka-expect ba mi nga it will rain on our parade? Kung maglaroy-laroy mi, sir? Weather condition tomorrow sa weekend, so generally for weather ta, so init ug igang na panahon, and taas ang time na walay uwan. So if in case mag-uwan, is dili kini magdugay mga less than 1 hour or 30 minutes to 1 hour, mga isolated o patak-patak ra na. Okay. Thank you, Sir Jomer. Sir, Okay, more so naman kaya ka naman, sa sir. weather update sa itong weekend. Na kay plans atong laag. Na kay Murag laag. hangak naman kaayo days. Sige, so karon no atong lilion unsay mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar, 12 million aid, fake PWDs reap benefits. Sa Super Balita, fake PWDs mi benepisyo. Sa The Freeman, on weekends, illegal parking fee under probe. Sa pamantalaang Banat News, negosyante gitulis, gipatay, 500,000 nga kwarta gisakiyo sa mga tulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, DOH, PGH race warning versus vape, cite first PH death. Sa The Philippine Star, FBI takes down massive army of zombie computers. Sa Manila Bulletin, Marcos pushes for PH renewable energy investment. Og sa Tempo, Barbers says revive death penalty. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug nasyonal nga pamantalaan sa atong pagbalik atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Hello Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa mga balita, tanang senior high school graduate sa pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandaue makadawat og tag 2,000 pesos nga ayuda. Magsilbi kining regalo sa ilang paningkamot ug kahago sa eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa commencement exercise kagahapon sa Mandawi City Comprehensive National High School sa Sports Complex, gianunsyo ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang paghatag og financial assistance ngadto sa mga motapos sa senior high school. Ang syudad mohatag og tag 2,000 pesos nga assistance sa K-12 graduate sa mga pampublikong tunghaan. Si Cortez niingon nga kini magsilbing regalo sa ilang paningkamot og kahago sa eskwelahan. Nang hinaot ang dakbayan nga ang maong ayuda makadasig sa mga tinun-an sa pagpaningkamot og maayo, labihan nga sila ang paglaom sa nasod. Ang Mandawi adunay dulan 20 ka public high schools di 3,500 ang senior high school students. Si City Councilor Malcolm Sanchez ang chairman sa Committee on Education niingon nga ang maong ayuda pagtabang na sa syudad sa mga tinun-an. As a graduation gift to the city of Mandawi kay padung biya ni silang mo college. So that could also help them buy gift for themselves or maybe kung magpa-enroll sila mga universities nga dili kaayo mahal ang tuition fee. So at least ginagmay nga cash incentives gikan sa dakbayan sa Mandawi nga makapalipay. Ang mga graduates kinahanglan lang ang musumiter sa ilang Certificate of Enrollment o photocopy sa ilang ID sa ilang tunghaan. Ang dakbayan mo pahigayon unya og seremonya sa alang sa distribution sa cash incentives. Initial plans na to adto lang sa Mandawi City Sports Complex just like sa distribution sa atong mga senior citizens kay adto man na i-disburse sa Office of the Treasurer. So naman na sila yung mga staff dito and then hapsay ra na ang distribution. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Education 7 may pahinumdum nga simple, kinahanglang simple, formal ug way gimmick ang mga graduation rites sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Makita ning nikatap nga video sa TikTok ang usa ka graduation ceremony sa Kapalong College of Technology sa Kapalong, Davao del Norte. Pagkahuman og dawat sa diploma, nihimo og paandar ang mga graduado sa senior high sama na lang sa pag-split o pagsayaw nga sama sa mga nauso karon sa TikTok. Buta nga gikabalakan sa mga netizens kun nganong gitugutan man kini sulod sa usa ka solemning kalihukan. Gitataw sa usa sa mga uploader nga nahitabo ang maong eksena niadto pang 2023 diin required silang musayaw o muhimo og bisanon sang gimmick pagkahuman og dawat sa diploma. Nangayo hinunog pasaylo ang mismong eskwelahan human nahimong sumsuman sa tanan ang maong viral video. Og tungod nini, gidiscourage una ni Department of Education 7 Director Dr. Salustiano Jimenez ang maong matang sa gimmick dungan sa seremonyas. Kini aron kalikayan ang bisan unsang mga aksidente ngadto sa isig kaingon o di baka makaguba sa mga kagamitan sud sa venue. Ako personally, I will discourage that. Why? Magproblema na niya puta physically o unsa na sa mga bali din ha ang kuan, maunsa din ha niya makaigo og somebody, kuan hinon, it will cause another kuan. Kana noon, I will say personally, no, as the regional director nga discourage yun na. Kay panahon naman karon sa graduation ug moving up ceremonies, gipainomduman sa DepEd 7 ang mga tunghaan nga kinahanglan ipabilin ang pagkasolemne o kasimple niini. Apan memorable gyapon tud sa kalampusang naangkon human sa paghago sa eskwelahan. Naman po'y panahon na graduation ball, na sila gipahigayon nga mga activity nga makapalipay sa ilaha. So maybe during that time ato dito. Gipainomduman usab sa DepEd 7 ang mga public school heads nga kung mahimo, himo na lang nga simple ang graduation o moving up ceremonies. Labaw sa tanan, di gayud mangayo og collection fees ngadto sa mga mograduar og dili kini himong compulsory o rekisitos sa estudyante. Po ato lang i-emphasize sa mga eskwelahan, I'm sure the superintendents also been aware of this and they already been giving the instruction and the directive ngadto sa mga schools labi na sa pagpagayon ani. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, konseho sa Dakbayan sa Sugbo muhimo og imbestigasyon sa padayon nga pagpangolekta sa parking fee sa Cebu Parking Management panahon sa Sabado ug Domingo sa kadalanan. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Buot pa imbestigahan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang padayon nga pagkolekta og parking fee sa Cebu Parking Management konsempa sa kadalanan sa Dakbayan. Kini bisan pa man sa adlong Sabado ug Domingo, padayon gyapon ang pagpangolekta bisan pa naghimo unta kini nga libre sa publiko. Tungod niini mipadangat og privilege speech si Konsehal Pastor June Alcover atol sa regular session sa City Council aron nga masulbad ang maong isyu. Gibutyag ni Alcover nga kadawat siya og mga reklamo
labot sa padayong pagpangulekta bisan pa kung weekend. Unya unsa may gibuhat sa SIPMA aron malikayan kini mga aligasyon sa kalapasan bato kanila. Kay hangtod karon, Mr. Chair, sige bako kadawat og mga reklamo sumbong gikan sa katawhan nga gikolektahan hangtod karon. With the fact, last Saturday, Sunday, doon ay niabot gabon sa opisina nga nanawag na to, nga gikolektahan kay po sila. With the fact, ako sa langinan, i-provide ko og ebidensya kato mga ticket nga ilang gihatag. Hinungdan nga buot na Alcover nga magpatawag og executive session ug ipatawag ang taga-SEMPA ug ang City Legal Office, Cebu City Transportation Office ug Traffic Management Board. Samtang giawhag ni Konsehal Franklin Ong kinsa mausab ang presidente sa Association of Barangay Council, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga mohulma og oversight committee alang sa pagpangulekta sa simpa ug parking fee. Vice Mayor, now acting Mayor Raymond Garcia, to already establish and move for the oversight committee, because that was one of the items that on the MOA, Mr. Chair, na wala gyud mahimo. So that's for the information of the body. So we're just waiting for the instruction of now acting Mayor Raymond Garcia to form the oversight committee for this one, Mr. Chair. Naging magikolektahan sa SEMPA matag Sabado ug Domingo mao mga sakyanan og motor nga magpark diha sa Frente Osmeña ug uban pa. Sherry Zameuy, CCTN News. Samtang DI dump truck nga nag-abuno og anapog sa Calamba, dakbayan sa Sugbo, ang nahulog sa sapa. Kini human mahulpa ang paril og nadala ang truck. Mubalik si Shariza May-Uy. Nahagbog sa sapa ang usa ka dump truck nga nag-abuno og anapog sa Barangay Calamba kagabi. Hinungdan sa pagkaangol sa driver nga si Milvin Ramas ug ang helper niini nga si Christian De La Torre. Mato ni John Carido, usa sa mga residente sa dapit, nga una nilang nabantayan ang kusog nga pagtay og sayuta, dayon ni sunod ang kusog nga buto. Nagduo sila nga linog lang apan sa ilang pagtanaw sa gawas. Ilang panimalay grabe nakabaga og abog ang ilang nakita tungod sa pagkahulog sa dump truck. Dali nilang gitabang si De La Torre kinsa nakaambak dayon sa dihang mikalit og kahulog ang ilang dump truck, apan dugay nga natabang ang driver nga si Ramas tungod kay natabunan na kini og anapog. Niatras niya ang kining dump truck. Pag atras sa dump truck, nag-stop siya diya sa ilang idam punta, ni collapse ang kuan kining riprap. Pag collapse, nisabay na siya. Ligid yun. Samtang si Nanay Luciana Labestre, grabe ang kabalakang nga gibati human nga mismo sa ilang apartment ang giabangan na igo ang drum truck. Makita gyud ang pagkaigo sa drum truck sa haligi sa ilang apartment, hinungdan nga nabuak og naliki ang bungbong ni ini. Ingon sa akong anak, mangayo kuno kami gasto ng kuan dia, kung pilang dami sa kuan dia, kung pila ihatag nila. Ipaayo ninyo. Amo yan ipaayo para makuha ng kuan ko. Siyempre, sa pabayan diri, kuya sa baha baya, ikon sumunod ng tubig sa mga nabuslot. Kuan manamong kuan sa balay asuri. Kuan pa masulod ng tubig. Tungod kay duol ra ang sapa sa mga apartment, buot ni Nanay Luciana nga maayo sa dali nga panahon ang ilang apartment tungod sa kabalakang maigo sa baha kung ugaling musaka ang level sa tubig panahon sa ting-uwan. Kisawayan og kuha sa CCTN News team ang habig sa kontraktor apan wala kini moatubang sa sakop sa media. Samtang anaa sa tambalanan ang mga naangol human nga nakadawat og dagkong samad og bunog sa lawas. Sherry Zameuy, CCTN News. Sa laing balita, 5 ka kilong shabu nga mobalor og 34 million pesos nasakmit sa kapulisan sa Lapu-Lapu gikan sa 27 anyos nga babay. Nagduda ang kapulisan nga bag-o ang tinubdan tungod sa klase sa pagkaputos sa mga gidudahang iligal nga drogas. Ania ang kasayuran. Human sa usa ka buwan nga intel surveillance sa kapulisan sa Lapu-Lapu, malampuso nilang nasikop ang usa ka bag-ong inilang nga high value individual, human kini makuhaay og gidudahang shabu nga ni kantidad og 34,680,000 sa gipahigayon nga bypass operation pasado alas 7 kagabi sa sitio Umustang Upper, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ang dinakpan giilang nga si alias Lani, 27 anyos, taga Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Cebu City. Sulod sa usa ka trolley bag, nakuha kaniya mao ang 21 ka
ka mga hinigtan nga transparent plastic ug 3 ka vacuum sealed transparent plastic nga may white crystalline substance nga nitimbang og 5.1 kilos. Lakip pa sa nakuha kaniya ang usa ka cellphone ug usa ka sling bag. Kung basihan ang pagkaputos sa maong mga gidudahang illegal nga drogas, giingon pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga bag-o lang kini nakasulod sa dakbayan. Ang iyang style good, nag-share gadas item at the same time siya mo dispose based sa istorya sa iyang dili siya makitransact, igo na siya binlan sa item niya, paibawon siya asan niya dispose. Batod sa 27 anyos ngadto sa kapulisan nga bag-o lang siyang nidawat sa maong trabahoa. Apan suma pa ni Police Lieutenant Colonel Torres nga base sa ilang intel monitoring, sayo pa ning tuiga ni dawat na ang maong dinakpan sa maong trabaho. Nasuta usab nga makatagak si alias Lani og 5 ka kilo matag semana sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City, lakip na usab sa pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Gidugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga ang dinakpan wala makaila sa mga tigsugo kaniya tungod kay pinaagi sa Facebook lang ang ilang komunikasyon ug nahugla nga bodigera og tigtagakay ang dinakpan. Bago ni siya nga grupo kay dili man katong mga Chinese tibag ang gisudlan nya nakabahig na daan na siya gasan ni siya i-dispose. Sa dihang gisuwayan og kuha sa CCTN News Team ang habig sa maong dinakpan, igo lang kini niingon nga dili siya magamitan og illegal nga drogas ug wala na kini mohatag og dugang pangpahayag. Apan gidugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga base sa revelasyon niini ngadto sa kapulisan, nahaylo siya tungod kay aduna kini gibatsyag nga sakit sa lawas. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Maukadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, ang disgot na ta partner sa mga pipila ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
partner murag season na gid ron sa graduation mga Yes, partner. mga moving up no kay ang kuan sa DepEd partner sa ilang adjusted school calendar dapat May 31 mahuman na ang mga graduation, mga moving up ceremony. So karon murag Nagpusot-pusot Na, ang oo. mga graduation Sunod-sunod sa na nagkadaiyang bahin o sa mga eskwelahan din sa Sugbo og Lukop nasod. And then while nagpusot-pusot ang graduation, nagpusot-pusot sad ang mga viral nga mga videos, photos o ubang mga balita mahitungod aning graduation ceremonies o moving up ceremonies, partner. So una na to katong gaganina sa atong una nga balita partner no nga na ay ang mga tinun-an nga ni-graduate sa Mandawi kay makadawat og tag 2,000 pesos nga financial assistance. Makaingon tag sana all. Makaingon tag sana all. Pero nindot partner no kay sa giingon pa ganina nga tungod kay padung silang mo college, di ba? Mong adto magud na sila if ang uban mo ari diri sa Dakbayan sa Sugbo, diri mag-enroll sa mga state universities or mga unsa pa na nga mga tunghaan kay at least naa na sila yung mga pang-pliti or pang-medical ba na kay kinahanglan mo gud ng pa-medical kung mo magpa-enroll ka, di ba? Gamay nga puhunan alang sa masanag nga kaugmaon alang sa ilang pagpursue og further studies in college dinhi sa Sugbo sa sa Dakbayan sa Sugbo. So nindot na nga initiative sa Mandawi City Local Government nga mang-apod-apod sila financial assistance sa mga nigraduar sa high school, sa senior high school diha sa ilang syudad kay kana dakong tabang labi na gyud kay bawta nga ang uban ani mga estudyante wala gyud in town, partner. So it's really a welcome development. I guess ang ingon pod nga para na pangpuhunan for kanang pang college pero siguro partner ang kana ilang madawat kay pwede ra pod nila pang kanang ay wala pa man nila dawat no so kanang pang blow out unta after graduation kay kabaw man ta partner nga bisag kanang inga na ba dindot na i-celebrate with family kay nya uban dili ba ka afford gyud nga maghanda or mag-celebrate kay kinahanglan bugod na i-celebrate partner no kay syempre it's a milestone ba ya Unsa may mapalit na to anang 2,000 partner. murag Usa ra ka Jollibee. mga Jollibee ka ng mga daghan ng mga food package ron partner di ba? Daghan na food package. So at least kana na ay something nga i-look forward to ang mga kabatan-unan og ilang families diha sa Mandawi City, and we hope partner no nga kining in-ani nga klase sa inisyatiba i-replicate sad sa uban nga mga LGUs dinhi sa Cebu, even entire in the entire country, partner, since nindot kaayo ni siya nga atong himuon nga murag murag pampa kuan ba pang-encourage or pang-motivate nila for the job well done. I know nga 2,000 pesos is gamay ra siya nga kantidad, pero sa uban dako na siya, daghan na siyang mahimo sa ubang mga families. Okay, so much from that partner nga good news sa graduation murag ari na pud ta sa kaning nag-viral nga kanang graduation no, although dili ni siya sa Sugbo pero kani partner pag-graduate nimo partner naginanin ana mo partner. Wala jud partner kay murag kana bitong if sa ako alang partner katong pag-graduate nako sa senior high school murag kana ma-feel man gud mo nga dapat solemn ba kanang formal man gid siya partner. So I think dili siya angay og that time partner dili pa pud tuuso ang TikTok nga kanang naay mga ingon ani nga mga dance moves. Okay. So we understand nga maybe they want to like celebrate, they want to make their graduation more memorable and maybe more up to date, maybe kining more timely because naa na magyud taron we're in the age of TikTok and all. Pero mo na ang giingon lagi partner nga graduation may not be the right place for that, partner, kay the graduation is supposed to be ang giingon ni Dr. Jimenez sa DepEd 7 ang regional director sa Department of Education 7. It must be solemn, it must be simple. So kana partner, tan-aw nimo partner kana mo TikTok ka if ever you had a chance? No partner. Kay dili man gud kay it's a no good kay murag mauna-unaan man gud mo partner kanang kabaw ka mo lugar ba kung kanus ata pwede mag kanang gimmick kung kanus ata pwede magkiat o kanus ata pwede mo ay kanus ata mo behave. Kay graduation is formal man gud siya nga ceremony, partner. So and pung pa ni
Dr. Jimenez nga there are other avenues, there are other Yes. occasions in the school nga pwede mo makakiat-kiat, pwede mo makagimik-gimik, you can do anything you like during the graduation ball, during parties, year-end parties, but with graduation ceremonies, let's just keep it solemn as much as possible. So, mauna nga, ambot ng sad kaha, maybe mauna ni ang trend karon ang graduation of the Gen Zs. Yes, usahay lagi ka na partner for di man gud ato malikayan no nga sometimes ang mga content ron nga atong makita sa online kay for the clout or to gain attention sa mga netizens nga mo viral pero kana murag atong una-unaan ba ang proper etiquette bitaw partner kay syempre mga ni graduate ganita meaning pasabot na nga nakapasar ta nga dili lang academically but natay ka na Character atong formation. atong natay what do you say kanang good moral ba atong kabaw taon sa GMRC. yes kabaw taon sa sakto og dili niya kanang murag that's too much naman good kay Para nako partner kini sad I don't think nga buhaton ni sa mga estudyante without the consent or without the imprimatur sa ilahang eskwelahan, maybe sa ilang school head or ilang school administrator. So I really think nga dili siguro nato i-direct sa mga students ang pagbash but maybe sa mga responsible persons nga ni green light ni hatag og green light ni hatag og ni uyo ni ini. bitaw kay kung ibutang na to partner nga kani gimmick lang ni sa mga estudyante ha unya nanay nasugdan 1 2 3 students pero sa atong makita daghan man gud ang mga estudyante partner so meaning murag wala na badlong Wala na badlong. If ever man gani wala na agrihan like spontaneous siya, walay nakabadlong. And then atong ang kuan man good partner kay okay ra siguro if kanang magpakita na sila og mga TikTok mga dance moves dira pero sa our partner murag dili man gud siya appropriate no like ang body movement ang kanang mga You're wearing your mortar board, you're wearing your yes. toga, you're bringing your diploma and then what you're doing is completely against sa kung unsay imuhang Parallel gisulod. kaayo. Unparallel siya. So muna siya nga kining I don't know. I find this ako man sad since I'm a millennial because I was a millennial. So I was unsa man after sa millennial partner unsa ga Gen Z na. Dayon karo so Gen Z pa ikaw partner Gen Z man kano Yes. so millennial. So at least one generation apart. Pero during my generation gyud grabe focus kaayo sa ceremony adto sa akong time dil wala pa man toy senior high school. Kuan pa man to siya 4 years pa ang among high school pero kaning very focused lang siya sa ceremony itself sa kaning dignity sa occasion or sa program. So imo jung ma-feel nga ang mga badlongon ni mga classmate well behaved kaayo dili gyud magsigi og kining dili magsigi og pabadlong because naka-feel sa sila sa gibug-aton sa occasion and that is the proper conduct siguro nga kinahanglan nato i-observe during these ceremonies. Yes, kana lang gud siguro partner nga kanang for the kuan lang gud for the clout pero kana ibutang lang gud siguro sa lugar kay this is a formal ceremony after all. Aside from that partner murag na-observe pud nako karon no nga kanang every graduation or every graduation kanang karon ang trend na pud ron sa mga graduation is kanang mga money garland kung sa una mga money bouquet karon kay money garland moingon na pud tanig sana all kay daggan kay kwarta ang mga graduate ikaw partner tinuod na partner murag ni uso gyud ang kanang kwintas-kwintasan ka og kani nya usahay partner kay dili lang tag 20 pesos bill kan tag no, mga blue 1,000. bills. Tag 1,000 and dili lang pipila ka 1,000 but really a number of several thousands of okay, pesos. Okay, ana pinadiri partner so daghan-daghan gid ang Igot mga sa imong likod. So unsa man sa ikasulti nimo ana partner? Sa kuan pa partner personally kanang wala tay hold ana sa ginikanan if ganahan sila mohatag sa ilang mga anak kay syempre pahalipay pud na nila kay naningkamot pud ilang mga anak. Pero ang kuan mong gud ni attorney kay murag ni trend na pud siya so meaning maka-influence na pud siya sa laing mga tao ba sa mga laing mga estudyante nga kanang ala ingani na pud ay ni ang kuan so unta makadawat pud ko murag ang mag-expect sila. Pero ang kuan ni attorney kay nindot man ang kanang motive nga kanang mohatag pero ang kuan magud ang effect ani sa uban tao nga dili in town maka-afford like That sa parents murag pressure na inon ang parents or uban nga mga bata kay kanang
mag-expect na nga wala may tag-ingan ni pud ko no kanang tagaan pud ko ingon ani sa akong parents pero imo hunaw-hunawan ba dili man ka afford akong parents ani so murag deep inside kay murag ma-jealous na nun ka, ma-insecure ka. So, a little bit of sensitivity, partner. We have to always check our privilege sometimes. Kay naay dili tanan nga tao enjoy the same privilege as us. No, so kining there is no question about giving gifts to your children, giving gifts to whoever to the graduate because it's a huge milestone in their lives. Pero the propriety ang is it appropriate to give that in that during that occasion and then kaybaw ka nga nay uban nga mga estudyante nga well for some nga maybe kaning they will take it on a positive note, maybe maingon siya nga hala kanindot niya oy maybe maybe a praise or maybe just makatake og inspiration ana pero let's face it sad nga on the other side pwede siya nga mahimo nga pwede siya maka-give og negative nga impact sa uban especially katong dili maka-afford. Ay karon kay attorney kay kanang nakita nato no nga di ba nauso na kanang pagkauso nga money garland kay ang uban karon kay money garland pero sinsiyo kakita ka na tag 10 pesos bugat kayo ikuan sa liong niya ang uban kay kanang mga trend kay mga chichirya so kanang niya ang mga comments bitaw kay kanang makita nimo nga kanang murag ano gyud ngan ma-negative gud siya partner kay kana murag ang expectations tagi nga ganahan pud ka maka-experience but kana imong i-check pud ninyo imong status sa inyong family so ang kuan ani partner daghan ang ni kuan ani sa Facebook or even sa mga social media nga if ganahan man daw gani ta muhatag as parents muhatag ta sa atong mga anak-anak murag pwede ra siguro siya buhaton in a private place or kanang for example mag-dinner out na ba mo after na graduation sa celebration na pero siguro not in the public place nga kanang during graduation kay ibutang nimo ang katong money garland kay kana lagi bisag ang intention is kanang positive lang good lang ang intention pero ang effect ani sa ubang mga estudyante nga ni graduate like labi na ikaw nga kanang ganan ako partner masuya ako partner nga diba? wala man ko inana diba bisan pag gani a simple garland lang sa una nga diba dili man tanan maka-afford og garland because nagpila gud ng garland maybe 50 to 100 pesos but let's face it partner na adyoy uban nga dili maka-afford anang simple garland nga tag 50 hangtod sa 100 pesos even kana maksuya naman gay ta how much more nga makakita ta og libo-libo nga gibutang sa liog sa imuhang classmate bisan pa kanang dili lang kanang garland partner actually kanang mga flowers mga bouquet of flowers every graduation di ba ang uban kabaw beta partner nga ang mga bouquet is pila gud taon ang amount na I think mga 300 400 up na so nga dili ba tanan mga estudyante makadawat especially sa part sa babay nga dili sila makadawat og bouquet sa flowers so kana murag dira na nagsugod partner ba nga ang ikaw nga naa ka murag wala ra sa imo pero sa katong mga wala kay wala ika-afford murag di ba murag masuya kay syempre nga that's right partner kanang gusto ka ma-experience og the same joy nga na-experience sa katong estudyante nga nakadawat pud og flower. Unsa man sa gisulti sa DepEd 7 atong sutaon partner niingon si DepEd 7 Director sa Luciano Jimenez nga it is the discretion kuno of the parents to give money to their children as a graduation gift. However, he called on parents to be more conscientious about the act to be done in public spaces. Matod niya nga do wala gyud ta mag-ingon totally nga ayaw pero kita lang siguro mga ginikanan or mga guardians ang maghuna-huna kung angay bagyod ni natong buhaton para sa atong mga anak dili ba ni makaapektar sa whole community so mo na atong giingon partner nga it's a question of appropriateness makiangayon ba ang imong gihimo kay sometimes in our wa sa takay baon sa intention maybe it was to genuinely express their congratulations to their sons and daughters or it could also be for clout it could be for social media engagement wa ta kahibaw kung unsa ang ilang motive but nevertheless mo na in every action na adyoy consequence dili ba ni siya maka-affect sa entire community that's what Dr. Jimenez is asking and not just that partner no let's remind our viewers let's remind our parents and the public nga the improper handling sa kwarta no is punished under the law
kanang sayop nga paggamit sa kwarta. So maybe di ba nakadumdum ka na to partner nga katong naay usa ka vlogger nga iyang naghimo siya og kite or saranggola or kining tabanog using 1,000 peso bills, and then gi-call out siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas because it's not the proper use of money. And maybe ato lang sa warningan ang kaning mga hilig ug mga inani nga maybe basin unya og ma-call out sad sila because of that. Bitaw atong kuan partner ba kinsa kay nakaimbento na pud ingunani no nga nganong kwarta naman pud ni ang basin bag nagkadato lang gyud ang mga Pinoy partner. Ingana na day na partner wa mo na apektuhan sa inflation. Sa kuan partner, speaking of graduation partner, murag napod to'y kakuan katong sa Lapu-Lapu City partner nga. Okay, kasi sa Lapu-Lapu City. 3 AM nga graduation nga naka kuan taon sa mga atensyon sa mga tao kay 3 AM is too early. Pero ang principal sa Marigondon National High School kay Marigondon man na partner, ni depensa siya gahapon or sa iyang ingon partner. Sa iyang giingon partner, dili siya 3 AM nag-start. So ang 3 AM is murag call time na siya. 3 AM is call time, 4 AM nag-start ang processional ug 5 AM nag-start ang katong moving up ceremony. Kay sa ingon pa niya partner tungod lagi sa katong adjusted schedule. Adjusted school calendar sa DepEd kay supposedly June 7 ilang original plan for moving up, pero tungod lagi kay na-adjust man sa DepEd nga dapat 31 na jud mahuman ang mga graduation, so moto ni adjust sila unya ato ibutang kakuan. It so happened nga nanay nakabook sa Hoops Dome. Nanay nakabook sa Hoops Dome kay ang sa giingon pa niya partner, ang Hoops Dome lang ang venue nga maka-accommodate. Pila sila ka book partner kadaghan 1,512 if I'm not mistaken. So 1,500 is dako kayo na large population gid siya partner. So amo to giingon sa principal nga kana mag napugos sila nga mo adjust sa schedule kay wala naman sila laing time gyud. And para sa nako I bow to the wisdom of the school, no. I think man sad na ay rason na properly justify sa taga Marigondon National High School administrators ang ilang move nganong ilang inana kasayo ang 3 AM nga call time. Pero para sa nako partner, kung ikaw mo graduate ka and then you wouldn't mind naman siguro partner nga to wake up that early for that one special occasion, especially knowing there's a reason behind it nganong you are made to wake up that early. Ito kay ako partner pag senior high school ako no among graduation is 6 AM. Literally 6 AM kay so basically nagbata na mig alas 3 pud pero murag wala ra pud ay siguro at first kay murag magkuan ka nga very sayog yun. Ang pag-prepare pa, pag make-up and everything. So pero wala Did you mind? Wala ra jud partner kay kasabot man mi sa reason nga naapay kato ra jud nga adlaw ang availability sa gym. So kailangan niya tulo ang graduation na ay moving up na apay ka ng recognition sa grade 7 up to grade 9. So kana bahin-bahin ra jud sa oras. So kami ang first month so ni adjust mig 6 AM pero wala raman na kuan raman gyapon, nahuman raman gyapon without kuan pero kana lagi dugay lang jud kay nahuman partner alas 12 na pud siguro to gutom kaayo. Unsaon man sad na nga daghan magyud dili man sad ka ingon nga magpa-special graduation ka nga ikaw ra. So and then wa say lami kung ikaw ra sang usa mo graduate. Mas nindot gyud nang pakpakan ka sa imong mga fellow graduates kay murag ma-feel gyud nimo nga yes. Kumana jud ang senior high ug ang junior high. Dili ato lang ko anon siguro partner nga kana bad ang school wala sila capacity nga mo hold sa kana for example graduation for a large population. So kana adjust lang gid ta pero base sa akong nakuan partner ha kay naman gud toy usa lang pud ka netizen nga katong nag-post online ani nga kanang lagi 3 AM sayo kaayo. So ang mga reaction sa mga tao kay ngano man di ay wala man gani na nag-mind ang mga teachers, mga backfire sa iya partner. Ang mga parents pero niingon beto siya partner nga wala man siya kanang against sa teachers o sa school. So, kana lang ba na worry lang siya sa mga students kay waking for awareness up, lang sad. For at least natuki nato karon. 1 AM to 2 AM para lang for preparation ka alas 3 baya ang call time. Nya sa giingon pa to ni Dr. Jimenez nga murag personally murag dili siya practical na oras kay sayo ra gi kaayo sa moto before pa nato na dunggan ang side sa Marigondon National High School niingon siya nga iyang ipasusi kay nganong nahitabo man sa ingon ani nga
sayo gid kaayo attorney Yes, ba? but na properly explained bansad sa Yes. school administrator sa Marigundo National High School. Say hi dai ko diha sa ilang principal. Ito lang principal. Si Sir Gavin Velos. Sir Gavin Velos og ako mga kaila diha nga magpa-train permi sa campus journalism. Wow. Yes, sila si Sir sila si Ma'am nakakalimutan ako. Sila si Ma'am Mayan May Lose unsa ni? Okay, nakalimot lang ko. Sila si Sir Miss May, sila si and all the teaching staff diha sa Marigundo National High School. So pinangga ta na nila diha. So kay bawjud ko sa ilang wisdom nga dili na nato ma-question. I know nga naay rason nga nung ilang nang gihimo. So this should not be something that should shake them. Ang kuan na pud partner kay di ba naning kamot pud baya sila nga kana makapahigayon gud sila og graduation Yeah. before sa time nagipangayo sa DepEd. So kana ato lang pud kay ako ba nabantayan dagan mga teachers nga magtour gabi ba paningkamot nga makahuman taon sa graduation partner kay ang pagprint sa mga program, ang pagready sa tanan, ang pagdecorate. So murag it takes time ba niya hago kayo na atong mga maestra ug maestro para lang nga makapahigayon sa graduation niya. At usay kay kana mabash pa pud lagi pero ato lang pud siguro iko ano nga let's be considerate kay wa man pud na sila nagpabaya naman pud na reason ang kanang mga actions pud sa atong mga teachers or ang principal. That's right. So Miss May Rosilio, Miss Kat Sumalinog, Miss Jungkit, hello ninyo diha ma'am. Ang mga supporters sa nato nga matan-aw sa tuong programa. Thank you kayo. So I guess napatay time gamay partner mo kakuan ka atong graduation sa same lapo-lapo nga katong parent iyang mama o iyang sister na lang in town ang nikuha sa iyang diploma and sa iyang medal kay nay usa ka tinunan partner nga ni graduate siya sa Lapu-Lapu City College but unfortunately kay This one ni kuan man gud siya kanang namatay siya mga pila ka buwan before sa graduation. May 11 partner. May 11 this mantra. Yes niya. Kana wala siya, I think nagkasakit man gud to siya partner. And then mo na ang iya taong ginikanan og iyang ate mo ay nikuha. And then sa gipost ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahongchan nga makapanlimbawt sa balibo kay pagkakita sa ginikanan nga wa in taon makapugong sa luha partner ba kay syempre, imbis nga ikaw ginikanan imong kuptan ang kamot sa imong anak para mo paso kay dungan mo mukuha ikaw ang musabit pero karon kay graduation picture na lang in town ang nakapaso nakaabot sa stage which is kanang nakakuan taon siya sa mga dughan sa mga katawhan. Makakumot sa ato ang galamhan partner no kining eksena didto sa closing sa graduation ceremony sa Lapu-Lapu City College nga in town ang mga ginikanan na lang. So at least man lang murag bittersweet siya on the part sa parents. Ang sa side sa at katong ate partner nag-post man to siya sa iyang social media account nga kanang murag sakit lang sa ilang part samot ka sakit tungod kay ni graduate ang tinun-an nga cum laude. Unya karon working student pag ito partner cum laude working student. So murag kuan gud kayo nga kanang sa graduation unta kay kanang ma-feel nimo nga ang fulfillment ba nga naningkamot ka niya against all odds niya. It is any parent's dream man siguro partner nga musabit sa medal baron or mo hatag sa imuhang mo share with that moment with your son or daughter on stage at such very important milestones sa imong kinabuhi and then kini nga scene this is just so murag heart-wrenching gid kayo siya partner nga makit-an ang ginikanan ang mama ug ang iyang ate igsuon nga sila na lang in town ang nidawat pero that's life, that's the reality of life partner. So mauna nga maybe let's just make the most out of it because di gyud ta makahibaw sad kung asa ra tataman partner. Okay, so partner paspas kay tong oras no wala naman tay igong oras atong liliyon unsay giandam ni Tatay Dudong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang apostolic succession nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan.
Tungod kay kini, nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan, ug himuha sila nga akong mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gimanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan, kami nag-ampo karon ngadtong among mga igsoon nga na isalaan sa ilang mga pagtuo. Lamdagi sila nga dadon ta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dudong Limchua mao'y nagtapos sa atong tulumanon. Sa di pa nato tapuson partner, ato sang pasalamatan ang COI, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Salamat sa among News Director, Sir Dennis Tabar, uban ang mga member sa TOC, Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat ug Ma'am Joanne. Ingon man si Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Partner, wala na gud tay igong oras no, manamilit na lang ta. Ako si Crystal Joy Felerca. Ug ako si Attorney John Destacamento. Salamat sa inyong pagpakiguban namo karong buntag sa Hello Cebu, May Buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod kadagan sa usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ipakita lang na po niya ang kausaban. Amok nga no. Naglibot. Usahan. Gusto na ko